Magandang umaga po sa lahat. Tayo po muli ay mag-aaral ng ating Sunday School at bago po tayo magsimula, tayo po munang lahat ay tumayo at bilang paghahanda ay umawit po muna tayo ng isang himno. Panginoon namin na dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw muli na ipinagkaloob mo sa amin na kami ay may pagkakataong lumapit sa iyo sa panambahan. At handa mo po ang aming puso at aming mga isip sa pakikinig ng iyong mga salita sa umpisang gawain ng Sunday School. Nawa po ay makinabang ang bawat isa sa mapag-aaralan. Tunay po na makita namin ang Panginoong Hesukristo na tunay na bumangon, na buhay mula sa kamatayan bilang patunay ng aming na tinanggap ng Ama ang kanyang sakripisyo at ito ay resibo ng aming kaligtasan mula sa kasalanan o aming Panginoon. Nawa ay maalala namin ito, mamutawi ito sa amin sa araw na ito ng panambahan na ito na ikaw ay aming pinupuroy at tinadakila at inaalala namin ang iyong muling pagkabuhay o aming Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang umaga po mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo. Papatuloy po tayo sa pag-aaral ng ating Church Constitution at para po sa kapakanan ng mga bisita po natin, yung pag-aaral po natin ng Church Constitution ay napakahalaga po ito. Nakita natin ang importance nito at clarification lang, hindi po namin tinatrato ang aming church constitution na kapantay po ng Biblia. Ang iglesia na ito ay tumitindig sa salita ng Diyos sa Biblia bilang nag-iisa at mali pala yung word na nag-iisa, pinakamataas na otoridad ng ating buhay at pananampalataya. At kasunod nito, naniniwala tayo sa mga doktrina na nakabalangkas po sa ating Confession of Faith, ang 1689 London Baptist Confession of Faith. We believe that it is the complete summary of what we believe na tinuturo po ng Scripture. At isa po sa ating dokumento na ginagamit sa ating iglesia ay yung ating Church Constitution. Patungkol naman po ito sa exercise natin ng prudence, kung paano natin lalakaran yung mga biblical directives to keep things in order sa isang iglesia. At nakalipas po na linggo sa ating Sunday School, pinag-aralan po natin yung part 2 ng church discipline patungkol po sa general statement ng ating constitution. At nawa hawak po natin yung ating mga kopya, whether hard copies or digital, nang sa ganun nakakasunod po tayo. This morning mga kapatid, pag-aaralan natin yung part 3. Pero bago yan, magkaroon muna tayo ng recap dun sa pinag-aralan natin last week. So last week, tinignan po natin yung general statement po ng corrective discipline. If you can remember, inuna po natin yung formative discipline. Yung formative discipline, ito yung paghubog, pag-form ng ating mga pananampalataya, pero there will be times na kahit na exposed tayo sa fellowship, exposed tayo sa Bible reading, exposed tayo sa preaching of the word, dahil nasa laman tayo, may mga pagkakataon na nalalaglag tayo sa kasalanan. At may mga kasalanan na hindi po basta-basta lang natin tatabunan ng pag-ibig, di lang natin pwede basta-basta patawarin, kundi inuutosan tayo ng Biblia na kailangan natin tong i-deal. At doon po papasok yung corrective discipline. Nakita natin yung definition ng corrective discipline mula sa book ni Jonathan Leeman sa 9 Mark. Sabi niya, the act of excluding an individual from the membership of the church and participation in the Lord's table after repeated refusal to repent. At kung naalala din natin, binigay natin yung ultimate na reason kung bakit ang isang tao ay may excommunicate, kung bakit siya mapapaalis sa membership ng isang iglesia. Galing dun sa words ni Pastor Al Martin, sinabi niya, ultimately, the only reason ang person may excommunicate is refusal to repent. Refusal to repent. Nakita natin doon na kailan nagiging necessary ang corrective discipline? When does corrective discipline become necessary? Nagiging necessary po yun pag sa iglesia merong heretical doctrine, merong disorderly or scandalous or unruly na conduct sa mga membro ng iglesia. At marami nagko-question kung lalong-lalo sa mga modern evangelicals ngayon sa validity kung kaya ba nating i-argue biblically kung yung church discipline dahil unloving daw ito. Nakita natin yung dalawang pundasyon. We believe na biblical po ang church discipline, ang corrective church discipline. Una, dahil ito po yung tinuro ni Hesukristo sa Matthew 16, Matthew 18, and elsewhere. At ito din yung mga tinuro ng ating mga apostol after ni Hesukristo sa marami pong pagkakataon, at inisa-isa po natin yung mga verses na yan last Lord's Day. So, sa ating outline, tapos na tayo sa formative discipline, nagkaroon na tayo ng intro sa corrective discipline, natapos na po natin yung general statement, at meron po tayong tatlong natitira, rebuke, suspension, excommunication. Kung naalala ninyo, binanggit ko na wala po sa ating constitution ang exclusion. Next Lord's Day, Lord be willing, mapag-aralan natin ito. Pero nawa matapos natin yung dalawang sunod, yung rebuke and suspension today. Then yung dulo po nun is restoration. So, mag-dig in na tayo sa ating study. Unahin natin yung rebuke. Corrective discipline patungkol po sa rebuke. Ngayon mga kapatid, si Hesukristo, meron po siyang mga steps na binigay sa atin sa scripture, sa Matthew 18, kung paano natin i-execute ang rebuke.
Pag meron tayong kapatiran, may membro ng church na nakita natin na namumuhay sa kasalanan, merong scandalous or immoral na sin na ginawa, meron pong utos si Jesucristo kung paano siya i-deal. Hindi tayo pwedeng dumirekta lang, naaatake lang tayo dun sa tao na yun na nagkasala. Hindi po. Para sa kaayusan, may utos po si Jesucristo paano to i-execute. Dito natin makikita yung first step. So yung first step po ng private sin ay private rebuke. Pansinin nyo, nakalagay dyan private rebuke mga kapatid. Kasi ang presupposition po nito, ginawa po yung kasalanan privately. Hindi po ito public sin. Mamaya natin tignan yung public sin, tignan muna natin yung private na kasalanan na ginawa sa atin ng ating kapatiran. So kailan nagiging necessary ito? If the sin is personal or private, the first step is a private rebuke. So kung personal po or pribado yung kasalanan na ginawa, tandaan natin sa salita ni Jesucristo sa Matthew 18:15, sinabi niya, if your brother sins against you. So personal po ito ha. Personal, your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. Pero mga kapatid, nais nating linawin, hindi po ito kasalanang ginawa lang sa iyo directly. Halimbawa, nakita natin itong kapatiran, hindi nga niya ginagawa yung kasalanan sa iyo directly, pero ginagawa niya naman sa iba ng palihim. Okay? Basta ikaw yung nakaalam, basta itong sin na to, hindi niya publicly ginagawa. Tinatago niya, whether tinatago niya in private or ginagawa niya against sa iyo in private. Basta private sin. Yun po yung nature ng sinasabi ni Christ na when a brother sins against you. At ano daw po yung gagawin? If between you and him alone, ire-rebuke mo daw siya na ikaw lang at yung nagkasala na kapatiran. If he listens to you, you have gained your brother. So para magabayan tayo mga kapatid, may mga nilayout ako dito na practical steps kung paano natin gagawin yung execution ng private rebuke. Nais natin na sa first step pa lang maingat na tayo. Mga kapatid, kasi ganito nangyayari. May mga lumalabag dun sa first step eh. At dahil nalalabag yung first step, ang nangyayari, nagiging palpak po yung pag-deal sa sin. Ayaw natin na maging unbiblical tayo. Gusto natin ma-execute natin ito biblically and rightly. So, the first thing na dapat natin gawin, before tayo umakto sa ating private rebuke, una po, perform a heart check. Check muna natin yung puso natin, mga kapatid ha. Una, check natin, ano yung reaction na ito sa pag-deal sa kapatiran? Reaction ba ito na concern ka? Reaction ba to na nais mo siyang tumalikod sa kasalanan? Nais mo siyang mapabuti? O reaction ito na nanggigigil tayo at galit tayo? Vindicative yung ating pakiramdam. Gusto natin ng vengeance. Gusto nating magantihan siya dun sa kasalanan ginawa niya. So unang-una mga kapatid, nire-rebuke na tayo ng scripture kung ang puso natin gusto nating masipa yung kapatiran paalis ng iglesia. Mali po yan. Siguraduhin natin tama yung puso po natin. So una, let's perform a heart check. Pangalawa, be scripturally sure. Bago natin puntahan yung kapatiran para i-rebuke, dapat may dala-dala tayong scripture. Sure tayo na kasalanan ito in the light of scripture. Kasi may mga pangyayari mga kapatid, at hindi naman na siguro tayo ignorante rito, ididil si kapatiran sa isang supposed sin na preference niya pala. Wala naman pala talaga sa scripture na kasalanan yun, pero dinidil niya ng may passion, nang gigigil siya sa pagdil sa kapatiran dahil sa isang culture na preference niya lang naman, kinasanayan niya na, pero scripturally wala naman. Wala namang nilalabag na scripture. So, kung i-approach natin ang ating kapatiran para i-rebuke siya, dapat may dala tayong scripture. Actually, dala natin yung scripture hanggang dun sa pag-usap sa kanya eh. Kasi gusto natin patunayan sa nagkasala na hindi ko to preference lang. Nandito to, ayan o, sinabi ni Jesus, sinabi ng mga apostol na kasalanan nito, kailangan pagsisihan. So we should be scripturally sure. Pangatlo, avoid gossiping. Ang first step po mga kapatid, hindi paghanap ng simpatya. Sinabi po ni Jesucristo, between you and Him alone. Kayong dalawa lang muna mag-usap. Hindi po ang first step, ipopost mo sa Facebook, papahagingan mo, hindi ka nga nagbanggit ng pangalan, pero ini-ere mo na yung dirty laundry, o kaya naman pupunta ka sa close mo na kapatiran,
hihingiin mo yung kanyang side sa paraan ng blind item, ang atake mo pa, pag-pray natin si kapatid na ganito, no? Bakit ba't natin pagpipray? Kasi alam mo ba anong ginawa niya? Hindi po ganon, mga kapatid, ha? Iwasan po natin yung gossiping. Kasalanan po yan sa scripture. So, pag may ginawang offense sa atin privately o naka-witness tayo ng isang private sin, kasalanan tinatago, hindi po natin yan ipapakalat. Tago muna natin sa sarili natin. Sunod, take courage. Bakit ko nilagay na take courage? Kasi hindi po uso sa mga Pinoy eh. Hindi po confrontational ang mga Pinoy. Pero hindi po virtue sa pag-exercise ng private rebuke ang pagiging non-confrontational. Gusto natin na matapang tayo, may lakas ng loob. Matapang na hindi yung parang handa tayong manakit, hindi. Matapang na buo yung loob natin kasi ang concern po natin sa kabutihan ng kapatiran kaya wala tayo dapat ikatakot sa pag-deal sa kanya. So let us take courage. Sumunod, pag nirebuke na natin siya, kinausap na natin siya privately, gusto natin na may gentleness. Marahan tayo, ipakita natin yung heart natin sa kapatiran na sinasabi ko sa iyo ito kasi gusto kitang matuwid, ayaw kitang madisiplina, ayaw kita na magpatuloy sa daan ng kamangmangat kasalanan. So may kababaan kahit yung mga pagpili natin ng salita natin mga kapatid, hindi dapat tayong marahas ha. May mga pagkakataon na kailangan nating marahas lalo kung matinding imoralidad ang ginawa. Pero as much as possible, let us make sure na seasoned with salt yung ating speech sa ire-rebuke natin. And lastly, sa nilista ko dyan, listen wholeheartedly. Hindi po one-way communication ang private rebuke. Two-way po yan. Baka kasi may paliwanag siya, kaya niya nagawa ito na kailangan din nating marinig na hindi pa natin alam. So, once i-rebuke mo, hindi yung susuntok ka lang ng susuntok. Ito, ganito ginawa mo. No. Sabihin natin yung offense, then pakinggan natin yung kapatiran. Ano yung reason bakit mo to ginawa? So, hindi po ito one-way communication, one-way traffic. Two-way po ito. Sabihin natin yung rebuke, pakinggan din natin yung kapatiran. Ano yung masasabi niya in light ng scripture na present natin sa ginawa niya. So, ayan yung aking suggestion na execution po ng ating private rebuke. And lastly, call for repentance. Di pala last yung rebuke with gentleness. Listen wholeheartedly. Call for repentance. Sinabi ni Jesucristo diyan, if he listens to you, you have gained your brother. Ito po ang punto. Magrepent siya. Okay, so tawagin natin siya sa pagsisisi. Hindi lang natin isasalaksak sa kanya yung kasalanang ginawa niya. Tawagin natin siya na tumalikod at bumalik sa landas ng katwiran sa liwanag ng scripture na pinesenta po natin. So, ayan po yung mga steps. Meron lang din akong clarification mga kapatid. Yan din yung nakalagay sa ating constitution. Private rebuke is necessary when a sin is serious, persistent, and repentance is needed for restoration. However, many personal offenses may be covered by love and forgiven without confrontation. Mayroon nagtanong sa akin Pastor, lahat ba ng kasalanang napansin ko na ginawa sa akin, kailangan ko i-deal? Mga kapatid, maging maingat rin tayo ha. Kadalasan kasi, onting kasalanan lang, onting mali ng kapatiran, deal agad tayo na parang meron tayong listahan, maka 3 tantos ka lang sa akin, lagot ka, kausapin kita. Hindi po ganon, mga kapatid. Grace po ng isang mananampalataya na i-overlook ang offense ng kanyang brother. Lalo kung hindi naman ito nagme-merit ng private rebuke. So, hindi po lahat ng kasalanan na nagawa sa atin, baka kasi may nabanggit lang na isang maling salita na medyo off, baka pwede na nating palampasin, tabunan, intindihin na natin na nasa proseso pa ng paglago si kapatid, kailangan natin magpakita ng patience. Kailan natin i-deal privately, kailan tayo magsi-step 1 sa church discipline? Alam niyo po kailan mga kapatid? Isa tong practical na advice ko to gauge kung kailan natin i-deal. Pag burdensome na sa atin, hindi na natin ma-bear. Pag burdensome na, troubling na talaga sa atin, dala-dala natin, hindi natin matabunan ng pag-ibig kahit anong gawin natin, hindi natin mapagpasensyahan kahit anong gawin natin, maaari, yun na yung way para i-deal natin privately. Pero hindi po lahat ng offenses, mga kapatid ha. Siyempre, ang gusto natin, pag may ginawang mali sa atin, magiging Christ-like tayo, forgiving, lowly, and meek. Kagaya ni Jesucristo kung paano niya tayo dinidil.
So hindi po lahat dinidil. As much as possible, tabunan natin ng pag-ibig yung offense na ginawa sa atin. Pangalawang clarification, public offenses, especially of office bearers, deserve public rebuke. Public offenses, especially of office bearers, deserve public rebuke. Hindi po exempted ang mga pastor at ang mga diakono sa private rebuke at sa public rebuke. Actually, yung mga office bearers na gumawa ng sin publicly, they ought to be rebuked publicly. Yan po ang sinabi mismo sa ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 11 to 14. Basahin ko sa inyo, Galatians chapter 2 11 to 14. But when Cephas or Peter came to Antioch, I opposed him to his face. Sabi ni Pablo, inoppose niya daw si Pedro. Apostle to apostle po ito ha. Nirebuke ni Pablo si apostle, sabi niya, I oppose him to his face because he stood condemned. So publicly, nirebuke ito ni Pablo. For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles, but when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. Verse 13, and the rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that when Barnabas was led astray by their hypocrisy. Verse 14, but when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas, or I said to Peter before them all, if you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? Si Pablo po, nakita niya na si Pedro nagiging hipokrito sa harap ng mga hintil. Kung sino yung kasama niya, yun yung ginagawa niya para naguhunya-hunyahuan ito si Pedro. Sinabi ni Pablo, hindi to consistent sa truth of the gospel. So anong ginawa ni Pablo? In front of them all, nirebuke niya si Peter sa hypocrisy ni Peter. So, from this, makikita natin yung principle na kung ang isang office bearer, ang isang apostle, isang pastor, isang deacon, gumawa ng public sin in the presence of many, meron siyang tinutulong mali, pwede po siyang i-rebuke publicly, kagaya ng ginawa po ni Pablo. So, yung context po dito ng public sin na ginagawa ng isang office bearer, primarily heretical teaching po ito. Halimbawa ako mga kapatid, one day tumayo ko dito sa pulpito at ipangaral ko na pwede magpastor ang babae, pwede ninyo akong i-call out publicly. Kasi public sin po ito, nagtuturo ako ng heretical doctrine. Hindi po biblical na position iyon. So, it merits censure, public censure even. So, punta tayo sa second step. Yun yung first step mga kapatid, private rebuke. Punta tayo sa second step, semi-private rebuke. So, from private rebuke, punta tayo ng step 2, semi-private rebuke. Kailan niya nagiging necessary? If he refuses to repent during private rebuke, ask one or two mature, trustworthy believers to accompany you. Ideally, they should be respected, impartial, and interested in reconciliation, not people who will simply take your side. So, pag hindi pa rin siya nagrepent sa private rebuke, ano sinabi ni Jesucristo sa Matthew 18 verse 16? But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of two or three witnesses. So magdadala ka ng saksi. Again, binanggit ko to last Sunday, yung saksi na yon dapat hindi mo kakampi. Hindi yung sure na iti-take yung side mo. Hindi po siya, halika dito, tulungan mo ako na dustahin tong taon to. Hindi po ganon. Yung isasama mo na witness na ito, magiging impartial po siya. Kasi baka ikaw lang yung masyadong harsh. Baka judgmental ka lang masyado. Baka preference mo ito na dinidikdik mo sa kapatid. So siya yung titingin nun. At kung ma-justify, talagang valid yung charge mo, siya yung magpapatunay na valid yung charge mo. Yun po yun. At dapat itong tao na ito, hindi yung heart niya, mapasipa tong nagkasala. Hindi. Dapat ang heart niya, reconciliation. Preferably mga kapatid, elder yung isama natin dito. Office bearer, isa nating pastor, yung isama natin na witness, since nung deliberation, isa sa qualification na tinignan natin sa isang pastor, dapat meron siyang sober mind, right? So pag kung sober-minded siya, ang presupposition natin, kaya niya mag-judge rightly and scripturally whether a charge is valid or not.
So preferably, hindi naman exclusively elder ito, pero preferably elder. Now, kung hindi elder, sana isang respected, impartial, at mature na kapatiran natin sa iglesia. Ngayon, paano kung di pa rin mag-repent sa second step? Sa first step, hindi nag-repent. Nagsama ka ng witness. Sa second step, ayaw pa rin mag-repent. Sabi ng ating constitution, if there is no repentance upon private rebuke for sin, then a more serious form of discipline is required. Pupunta na po tayo sa last step ng ating discipline, the third step, kung until sa second step, ayaw pa rin po magsisi. At para sa ating third step, makikita natin na tinuturo ng scripture, public rebuke. So first step, private rebuke. Second step, semi-private rebuke. Yung last step, third step, public rebuke. Itong public rebuke na to mga kapatid, this can be done in three forms depending on the weight of offense. Take note natin yung word na to mga kapatid depending on the weight of offense. Hindi po kasi lahat ng sin, i-deal natin 1:1 na parang meron tayong guidebook, may rule book tayo sa pag-deal. Wala pong one size fits all, binanggit ko na ito last na study natin. We want to practice prudence in each case. Each case is special in its own. Kailangan natin i-deal each case with prudence, with gentleness, with wisdom, with carefulness. Ayaw natin magpadalos-dalos. At pwede natin itong i-deal, depende sa weight, sa loob po ng tatlong paraan. Una, suspension. Ito yung pinag-aaralan natin ngayon. Mamaya, after ng rebuke. Pangalawa, yung exclusion. Again, sinabi ko, wala yan sa ating constitution. Subject po yan sa pag-aaral, subject sa ating amendment. And yung last step is excommunication. So, yan po yung public rebuke na pwede nating ipataw after iharap sa church and hindi pa rin magsisi. Now, under po nung public rebuke, dyan sa ating constitution, meron pong 4 na heading, 4 na paragraphs. So, tignan po natin isa-isa. Una, tignan natin yung occasion of suspension. Tignan natin yung occasion of suspension. Sabi ng ating constitution, some kinds of conduct may be categorized as disorderly or unruly. While such conduct is sinful and improper, it must be distinguished from behavior which is totally incompatible with a Christian profession. As such, a disorderly member is not to be immediately excommunicated. Rather, the offender is to be suspended in accordance with the directions of 2 Thessalonians chapter 3, 6-15, and counted not as an enemy but admonished as a brother, that he may be ashamed and repent. So sinasabi po ng ating constitution na kailan po nagiging necessary yung public rebuke. Siyempre, pag sa second step, sa semi-private rebuke, hindi po nagrepent. Now, pagdating natin sa church, kagaya ng binanggit ko, iaharap natin yung makasalanan na yon, yung unrepentant sa harap ng church. Pwede natin siyang isuspend sa membership, pwede natin siyang i-exclude, pwede din natin siyang i-excommunicate. Pwede din natin siyang i-restore actually, depending on the weight pero yung restoration sa dulo na natin pag-aralan yan. Focus muna tayo sa membership suspension. Set aside muna natin exclusion, set aside natin excommunication, set aside natin yung restoration. Focus tayo sa suspension. Now, kailan masususpend ang isang kapatiran from membership? Masususpend po siya kung yung kasalanan niya ay nami-merit lang as disorderly or unruly. Unruly na behavior. Hindi po consistent doon sa nabasa natin sa sa 1 Timothy chapter 5 at sa iba pang mga portions ng scripture. Now, ano yung suspension? Ano yung ginagawa natin sa kanya? Counted po siya hindi bilang kaaway, hindi natin siya kinakount as excommunicated, not as a publican, not as a Gentile, hindi natin siya tinatratong unbeliever, pero ina-admonish po natin siya as a brother para he may be ashamed and repent. Ito po yung occasion na tinuturo ng ating constitution, occasion po ng suspension. Ngayon, tignan natin yung sanction ng suspension. Paano tayo nagpapataw ng membership suspension? Sa sanction of suspension, sabi ng ating constitution, this suspension involves the offender being barred from participating in certain activities of the church according to the gravity of the offense. Once yung isang tao ay nagme-merit yung kanyang action, yung kanyang sin,
na-classify as disorderly, unruly, pwede po natin siyang i-suspend sa membership, depende po sa bigat ng kanyang kasalanan. At pag sinuspend po natin siya, pagbabawalan natin siya sa certain ministries ng church. Kagaya po ng Lord's Supper, congregational meetings, at kahit na anong uri po ng fellowship ng iglesia. Ibig sabihin po niyan, pag meron tayong bread and wine, although member siya, covenanted member siya ng church, dahil suspended ang kanyang membership, hindi siya bibigyan ng kopa, hindi rin siya bibigyan ng tinapay, hindi siya pwedeng sumama pag may mga usaping business ang iglesia o kahit anumang meetings, at hindi rin siya pwedeng sumama kahit mag-eat out yung mga kapatiran at ibang mga ministries, hindi po siya pwedeng sumama. Hindi po natin siya papayagan noon nang sa ganon ay maramdaman niya yung bigat ng kasalanan na ginawa niya. The brethren are not to associate with him, but rather to keep aloof from him. However, he is to be encouraged to attend the preaching services. Hindi po natin yun ginagawa yung paglayo sa kanya kasi nandidiri tayo sa kanya. Hindi po ganon. Hindi tayo yung aloof na hindi makikipag-usap sa kanya. Kung kakausapin man natin siya for the purpose of repentance niya, to admonish him, to further rebuke him. Hindi yung, kapatid, kamusta ka? Kamusta ka sa work? Kamusta kayo ng asawa mo? Hindi po yung ganon. Kung kakausapin man natin siya, pagtulak sa kanya sa pagsisisi. Yun po ang gagawin natin. Pero, bagamat hindi siya pwedeng makisalo sa atin sa Lord's Supper, congregational meetings at sa mga fellowships, hindi po natin sasabihin sa kanya na hindi ka welcome sa aming worship services. No, welcome po siya na dumalo kasi kailangan niya nga ng admonition eh. Kailangan niya nga ma-rebuke eh. Kailangan niyang matulak sa pagsisisi at wala na pong mas magandang avenue para ma-encourage siya kaysa sa pulpit preaching. So, dun po natin siya pinaka-ma-admonish sa harap po ng salita ng Panginoon. So, yan po yung sanction once ang isang kapatiran ay masuspend from membership rights. Tingnan natin ngayon yung ikatlong paragraph, the qualification of suspension. Ang tanong, kailan masususpend ang isang kapatiran? Anong paraan siya masususpend? Sabi natin Constitution, if a member is guilty of sinful conduct that warrants excommunication, yet shows hopeful signs of repentance, it may still be necessary to suspend him for a time from some of the privileges of membership. This may be necessary para daw lest reproach be brought upon the church, lest others be emboldened to sin, and lest the offender himself fail to test his own soul and realize the gravity of his offense. Now, mga kapatid, hindi naman tayo mabilis magpataw ng excommunication sa isang kapatiran. Depende sa bigat ng kasalanan niya. If it is a gross immorality, if this is a sin na talagang mamamard yung testimony ng church sa isang napakabigat na paraan, definitely, we have to excommunicate that brethren, right? Pero, kung excommunicable yung kanyang sin, it warrants excommunication, pero apparent na nagsisisi siya nung hinarap siya sa church, meron siyang certain brokenness sa kanyang language, meron talagang humbleness, may pagkilala ng kanyang kasalanan. Though yung sin niya, nagme-merit ng excommunication, pero dahil nung hinarap siya sa iglesia, nakita natin na talagang broken siya dun sa sin niya, hindi po tayo magmamadaling i-excommunicate yun. Pwedeng isuspend muna natin siya. Pwede po natin gawin yun. Ayun na sinasabi ng Constitution. Why? Para, unang-una daw, hindi daw pumapulaan yung church, lest reproach be brought upon the church. Kasi kagaya ng sinabi ko last Lord's Day, last Sunday School mga kapatid, pag binasa natin yung Matthew 18, parang tila ba may dalawang side lang, di ba? It's either you restore or you excom, right? Restore and excom lang, wala naman suspension sa Matthew 18 eh. Kailangan pa natin ng further exegesis para ma-establish yung position ng suspension. Pero sa Matthew 18 alone and Matthew 16 alone, excommunication, pag ayaw magsisi, pag nagsisi, restoration. Now, kagaya ng pinresent kong case doon sa ating Q&A, paano kung yung kasalanan, halimbawa, ng isang kapatiran na ito, napaka-immoral. Immoral na kasalanan siya. Tapos nung hinarap sa church, nagsisi. I-restore ba natin? Mga kapatid? Di ba ayaw naman natin magpadalos-dalos na parang ang babaw lang ng kasalanan, di ba? Unang-una, pag ni-restore natin siya, ano sasabihin ng mga tao sa labas ng iglesia?
Grabe yan church na yan, napaka-forgiving Hindi man lang walang kaseryosohan sa kabanalan, hindi nila sineryoso. So yung reproach mapapataw sa iglesia. Isa pa niyan, yung mga kapatiran mai-embolden sa pagkakasala. Ayan yung nakalagay sa pangalawa, lest others be emboldened to sin. Kung merong kapatiran na gumawa ng isang immoral na kasalanan, tapos nung humarap sa iglesia, meron siyang show ng brokenness, nag-iiyak, magngunguy-nguy dito sa harapan, inamin yung kasalanan, tapos nagdesisyon yung church, okay, they repentant siya, restore. Anong sasabihin ng ibang kapatiran? Ganun lang pala kadali. Kahit naman pala gumawa ako dito ng matinding kalokohan, matinding kasalanan. Pagdating ko sa church, sorry lang ako, restore na ako, walang nangyari sa akin eh. Di ba ganun na magiging reaction ng iba? Right? Makikita nila na may mga ranking pala ng sin. Ay, yung rank 5, ito yung pinakamalala. Pag nag-rank 5 ako, ito ako may ex ko. Okay, hanggang rank 4 lang ako. Whereas dapat nga hindi ka gumawa ng kahit anong level ng sin, regardless of the rank. So ayaw natin na ma-embolden yung mga kapatiran sa pag-commit ng sin. And lastly, lest the offender himself fail to test his own soul and realize the gravity of his offense. Kung nakita natin repentant yun despite his immoral conduct, his immoral sin, wag natin sana agad-agad i-restore. Bigyan natin ng time of suspension. Nang sa ganun, makat off siya sa Lord's Supper, makat off siya sa fellowship, makat off siya sa congregational meeting, makat off siya sa privileges ng isang mananampalataya. Nang sa ganun, magkaroon siya ng foretaste what it means to go back to the world. Maranasan niya anong pakiramdam na bumalik ka kay Satanas. Na tila ba tinatrato ka na hindi ka mananampalataya, yet not officially. Nang sa ganun, ma-assess niya yung heart niya. Makita niya yung bigat ng kasalanan, ma-assess niya yung heart niya. In that manner, na-assist natin itong nagkasalang kapatid towards repentance nang hindi nagmamadali. Okay? So, nakikita natin mga kapatid yung wisdom ng pag-suspend sa isang kapatiran. Now, tingnan natin yung nawala po yung clicker. Tingnan natin yung fourth paragraph dun sa ating constitution. Tingnan natin yung implementation of suspension. Implementation of suspension. Suspension is to be enacted at a congregational meeting upon the recommendation of the elders of the church. In-underline ko mga kapatid yung upon the recommendation of the elder of the church or elders of the church kasi nagsisilbi po sa discipline case na yung mga elder as the referee o kumbaga sila yung facilitator nung sin. Hindi po pwedeng isang kapatiran yung magpo-push ng third step, magpo-push ng excom. Para po sa orderliness ng church, upon the discretion po ito ng elder, to be valid, an act of suspension must have the approval of the majority of the members present and voting. So, para daw ma-excom or ma-restore o ma-suspend, sa case na to suspension para ma-suspend ng isang kapatiran sa membership, kailangan po majority ng mga kapatiran ang boboto nito. Ngayon, sasabihin nyo, nasan sa Bible na dapat majority yung boboto. Makikita natin yan sa Matthew 18:17 mismo. Sinabi ni Jesus dun sa third step, if he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen, even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. So, ibig sabihin, boses ng iglesia yung pakikinggan. So, pag sinabing majority, ibig sabihin 51% at least. Kung meron tayong 100 members, at least 51 members, dapat yung bumoto ng kanyang suspension. Sinabi pa ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 2, verse 5 to 6, 2 Corinthians 2, 5 to 6. Now, if anyone has caused pain, he has caused it not to me, but in some measure, not to put it too severely to all of you. For such a one, this punishment by the majority is enough. So, sinabi ni Pablo, dun daw sa case ng na-discipline, the punishment by majority is enough. So, dito natin hinuhugot yung biblical grounds na bakit dapat majority ng church, hindi dapat two-thirds, hindi dapat 80%, hindi dapat 1/4, kundi majority. Kasi yun po yung mismo sinabi ni Pablo dun sa pag-execute ng case, the punishment by the majority is enough. The elders may suspend any member on account of disorderly or immoral conduct until the matter can be discussed at a congregational meeting. Bigyan natin pansin yung last sentence ng constitution natin mga kapatid. Halimbawa, first step, ni-rebuke mo privately, ayaw magsisi. Sa second step, nagdala ka ng witness, sinama mo si pastor. Pumunta si pastor,
nag-witness, ayaw pa rin magsisi, ang recommendation, dalhin na sa church. Third step. May right po si pastor, si elder, na dun pa lang sa second step, isuspend na siya habang under investigation pa yung case. Hindi natin siya kailangang masususpend lang siya pag may finality na sa decision ng church. Dahil under investigation siya, yet to be proven kung guilty siya or hindi dun sa sin na ito, may right or may wisdom yung pastor na mag-execute na ng temporary suspension habang under investigation pa lang po yung ating kapatiran na nagkasala. And I think this is a very wise action nang sa ganun hindi tayo magmadaling ibigay sa kanya yung kopa at tinapay during Lord's Supper. Kasi tandaan natin, sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 na tumatanggap ng hatol, ang sino man tumatanggap ng kopa at tinapay in the wrong manner. Ayaw natin mapahamak yung kapatiran natin. So, the elder can pwede niya nang i-bar itong kapatiran na ito from partaking sa Lord's Supper or suspending him from any privilege ng isang member while under obligation pa yung case. Now, very quickly, tingnan natin ito. May mga objections po against suspension eh. Ito mga kapatid, wala naman akong masyadong mabigat na obligation na ituro sa inyo ito. Pero I have a burden na maging well-taught yung ating iglesia. Ayaw natin na magpapatuloy tayo sa mga gawain natin, na clueless tayo sa mga pinaniniwalaan natin. Naniniwala lang tayo kasi nakalagay sa Constitution o kinasanayan na. Gusto natin na kung meron tayong stand, gusto natin na well-taught tayo, well-convinced tayo from the Scripture. So ayaw naman nating yakapin lang basta-basta yung suspension, right? Gusto natin makita ano naman yung side ng mga ayaw sa suspension. Yung tingin nila unbiblical ang suspension. Na dalawa lang yung posisyon, either i-exclude mo, excommunicate mo, or restore mo. Meron silang apat na primary argument. Una dyan, appeal to the regulative principle. Pag sinabi nating regulative principle, mga kapatid, kung ano lang yung inutos sa scripture, yun lang ang gagawin. Nag-uphold tayo ng regulative principle, hindi tayo naniniwala sa normative principle, naniniwala tayo kung ano sinabi sa scripture, New Testament stipulation, yun lang ang pwede natin gawin. Now, kung magiging consistent daw tayo sa implementation ng regulative principle ng discipline, yung Matthew 18 daw presents a complete process with no intermediate status. Again, as I have mentioned, yung Matthew 18, it presents us only two case possible, either restoration or excommunication. Sinasabi ng mga against sa suspension na wala daw intermediate status. Pangalawa nilang argument, meron lang dalawang membership status sa scripture na tinuro ni Pablo. Either you are inside the church or you are outside the church. Yung language po na ginamit dyan ni Pablo, yung sa 1 Corinthians chapter 5, 12-13. At hayaan yung basahin ko sa inyo. For what have I to do with judging outsiders? So merong tinag si Paul na outsiders, tagalabas ng church. Is it not those inside the church whom you are to judge? Purge the evil person from among you. So meron lang dalawang classification daw si Pablo. Either you are inside the church or you're outside the church. Pag sinuspend kasi natin yung membro, parang nandito siya sa gitna eh. Temporarily, member siya, temporarily, hindi siya member. Yung katawan niya, kalahati nasa loob ng bahay, yung kalahati nasa labas. Sinasabi ni Pablo, it's either nasa loob ka o nasa labas ng bahay. Third argument nila, meron lang dalawang kingdom keys. To bind and to loose. Kung naalala natin yung sinabi ni Jesucristo sa Matthew 16, sinabi ni Jesucristo, I will give you the keys to the kingdom, sabi niya kay Peter. The kingdom of heaven, bibigay daw niya yung keys na yun kay Pedro, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So dalawa lang yung key of the kingdom. The key to bind and the key to loose. Yung suspension daw is slightly bound, slightly loose eh. Medyo mahigpit na medyo maluwag. Dalawa lang yung sinabi ni Jesus kay Pedro. Pwede niyang talian at pwede niyang kalagan. O saalin ka doon? Wala namang suspension case eh. Wala namang gitna na medyo maluwag, medyo mahigpit. And last na argument nila, reflective daw ng gospel allegiance ang excommunication at
restoration, hindi daw gospel reflective ang suspension. Tandaan natin sa gospel, it's either you are a believer of the gospel or you are against the gospel. Wala pong middle ground. So walang middle ground sa gospel allegiance. Therefore, kahit sa exercise natin ng discipline, hindi pwedeng maglagay tayo ng middle ground na may suspension. Pero mga kapatid, although solid naman yung argument, scriptural naman yung argument ng mga churches and theologians na against sa case ng suspension, ang conviction po natin patungkol po sa suspension ay tatlong bagay. Una, malinaw po ang scripture. There are more than one form of discipline. Now, mga kapatid, ayaw natin maging biblicist. Ayaw natin na what you see is what you get, yung ating approach sa scripture. Tandaan natin, hindi lang po Matthew 18 ang portion ng scripture kung saan tinuro ang discipline. Marami pong portion. Ang nangyayari kasi dun sa mga uma-argue na unbiblical daw yung suspension, Matthew 18 lang yung tinitignan nila. How about yung ibang portion ng scripture na may mga malinaw na sinasabi? For example, 2 Thessalonians 3:14-15, sinabi ni Paul, yung unruly and disorderly member, ano sabi? Take note of that person and have nothing to do with him. Hiwalayan daw. Diba yun yung ginagawa sa suspension? You stand aloof. Hindi ka nakikipag-fellowship. Do not regard him as an enemy. So, hindi mo siya in-excom. Hindi mo siya tinratong kaaway, but warn him as a brother. Member pa rin siya, pero hindi mo tinatrato ng kaaway. So, again, may malinaw tayo sa scripture na tinuro ni Paul na suspension ang punto niya po rito. Hindi mo siya tinatratong Gentile, hindi mo siya in-excom, and at the same time, hindi mo siya nire-restore as a brother, but ina-admonish mo siya. So, meron pong middle ground, hence, suspension. Pangalawa, it's an application of biblical wisdom, not an addition to Matthew 18. Hindi po natin dinadagdagan yung Matthew 18, hindi tayo nagsisingit ng intermediate or middle state dun sa Matthew 18, but rather, Jesus established the general progression, we may prudently apply it. Binagay lang ni Jesus yung general principle, yung execution at paano natin ito i-apply, pwede po natin yung gawin in a prudent manner. And last, kung bakit convinced tayo sa pagiging scriptural ng suspension, it is a guide to true repentance as opposed to a superficial one. Kung ang goal ng church discipline is repentance, well, suspension is a very effective tool. Kung yun ang goal. It's a very effective tool. It is a measure intended to help the offender come to true repentance. Gusto natin maramdaman niya yung gravity ng sin. Gusto nating maparamdam sa kanya what it's like na maalis sa kawan ng Diyos at itrato na kabilang ka uli sa kaharian ni Satanas. Nang sa ganun maintindihan niya yung bigat ng kasalanan. Sabi ni Benjamin Griffith sa kanyang maiksing sulat na Concerning a True Orderly Gospel 1743, sabi niya, suspension is a rather to be looked upon to be when a church doth debar a member from communion for some irregularity that he may be guilty of, which yet doth not amount so high as to be ripe for the great sentence of excommunication. So, hindi pa daw hinog for excom, but that the person for such irregularity ought to be debarred of the privilege of special communion and exercise of office in order to his humiliation. Nang sa ganun, maintindihan niya yung kahihiyan na dala ng kanyang kasalanan. Such is not to be accounted as an enemy, but to be exhorted as a brother in union, though not in communion. So, kita nyo, in union, kapatiran mo, but not in communion, hindi sa fellowship. But if such a one remain impenitent and incongregable, pag hindi pa rin nagsisi, the church, after due waiting for his reformation or for his repentance, is to proceed to excommunication. So, yung suspension na yon, way ito para makita natin kung talaga bang nagsisi. Hindi po pag sinuspend, sunod na nun restoration, hindi po. Pag sinuspend, titignan ng church kung magre-repent siya. Pag nag-repent, restore. Pag hindi pa rin, apparent pa rin yung sin, nagpapatuloy pa rin sa sin, excommunication. The church is to proceed to excommunication, for that would be not hearing the church in the highest degree. Very clear po yung position dito ni Benjamin Griffiths. So ano po yung practical applications po natin rito? Una, brethren, let us subject ourselves to corrective discipline if needed. Pag kailangan po, seryoso yung ating kasalanan, meron tayong impenitence, it is a very
very inconsistent na action, inconsistent to Christian faith. At kinakailangan, tinatawag tayo ng iglesia na magpa-subject, magpailalim sa corrective church discipline ng rebuke at suspension. Huwag po tayo magmatigas. Magpasakop rito tayo at magsisi tayo kung napatunayan from the scripture yung ating kasalanan. Pangalawa, let us pray for our elders in handling disciplinary cases. Mahirap po mag-handle ng disciplinary cases at kagaya po ng nabanggit ko, yung elder po ang nagsisilbing parang moderator ng proceedings. Tila ba siya yung moderator at most ng blame kung hindi magiging tamang execution nito ibabagsak po sa elder. So let us pray dun sa nangunguna sa pag-execute na to na meron siyang sober mind, walang impartiality, magiging judicious siya sa pagtanaw ng mga cases at hindi po siya aakto out of impulse, out of emotion, out of the heat of the moment, kundi meron siyang proper thinking, scriptural thinking sa pagdeal ng cases. And lastly, let us pray for one another's testimony. Although pinag-aaralan natin ito mga kapatid, ayaw natin ito. Ayaw natin mag-go through ng process ng suspension, ng excommunication, ayaw po natin yan. Gusto natin na lahat ng member ng PRBC lalakad tayo ng may maayos na pananampalataya, maayos sa testimonya sa isa't isa, sa harapan ng ating Panginoon at maging sa harapan ng mga taong walang pananampalataya kay Hesukristo. Diyan po nagtatapos ang ating lesson, brethren, patungkol sa rebuke and suspension. Meron tayong 9 minutes para mag-entertain ng question. At disclaimer lang mga kapatid, hindi po natin masasagot accurately yung mga questions na case to case. As much as possible, kung meron po tayong question patungkol dito sa study natin, a general principle siya, hindi specific kasi it's impossible to answer a specific case kasi there's so much to consider before natin yan masagot. Any questions po? Good morning po, Pastor. Brother Vince. Aming salamat po sa pagtuturo ninyo. Naging aware kami lahat sa mga bagay na yan. I believe yung mga bagay na nangyari nakaraan pero na hindi na dapat na nangyari kung aware lang sa Constitution. Anyways, may tanong po ako, may 2 questions po, Pastor. Regarding dun sa kanina, yung sa pagsisimula ng rebuke. Pwede po ba kayo magbigay ng examples ng mga preference lang na nakakairita dun sa kapatiran, kaya parang nanggagaliti siya sa mang-rebuke. Ano po yung mga types of preferences lang? Thank you sa question, bro. Type of preference, sasagot ko yung unang nag-pop out sa isip ko. Halimbawa, meron tayong kapatiran na engaged na sila sa isa't isa. Tapos, nandito sila sa ating worship services. Nagtabi sila, tapos naghawak ng kamay. Wala naman sila nilalabag na scriptural directive. Walang sinasabi na sinning sila. Kung may kapatiran tayo na ang tingin dun sa pag-holding hands nila, nag-commit na sila ng sexual immorality, naging impure agad yung marriage bed dahil nag-holding hands sila. Tapos nung kinonfront, sinabi, hindi, nag-holding hands lang kami. Tapos kinatuwiran na ito. Diyan nagsisimula yan. Sunod niyan, itong kasalanan na yung ginagawa ninyo. So, extreme agad yung isip. Nag-holding hands lang naman yung dalawang magkapatid na total engaged naman na sila. Wala yung direct sin na nilalabag sa scripture. Pero dahil preference ng isang kapatiran na ayaw niyang nakikitang nag-holding hands, para sa kanya, yung pag-holding hands, gawain lang niya ng dalawang taong kinasal na, doon babagsak na hindi siya sin, na dinil privately, although hindi sin, dinil siya kahit na preference lang naman. I think yung mga ganyan, masasabi natin na preference ito pag nangunguna yung gusto mong makita sa church, unlike sa anong inutos ni Hesukristo na dapat makita sa isang church. Doon malalaglag yung preference. So parang ano siya, Pastor, babalik tayo dun sa nakaraan na, yung naturo niyo po, yung regarding sa conscience. Yes. Weaker brother, stronger brother with conviction. Thank you po dun. Last kong question po, pwede niyo po ba ma-define yung yung gossip? Before po kasi nung bagong Kristiyano ko, I thought yung gossip is anything that is, sasabihin ko sa isang kapatid, which is not true. Pero all throughout, sa naging experience ng church, hindi lang pala yung things na not true, but mga things na di na dapat nababanggit. So pwede niyo po ba mabigyan ng mas clear definition yung sin ng gossip upang maiwasan po ito ng church? Yung gossip, makaklasify ko na gossip ang isang kwento pag napipinta niya in a bad way yung isang tao.
Halimbawa, Brother Vince, kausap ko si Deacon Josh patungkol sa'yo, pero kinakwento kita kay Deacon Josh patungkol sa mga mabubuting bagay tungkol sa'yo. Na na-encourage ako sa ginawa mong ganito. Although wala ka sa presensya namin at ikaw ang pinag-uusapan namin, hindi yun gossip. Kasi mabuting bagay yung sinasabi ko hindi kita pinipintay na bad light Pero pag kinausap ko si Deacon Josh nang wala ka at sinabi ko yung mga baho mo, mga napansin kong mali sa'yo, doon siya magiging gossip. So, hindi yung pakikipagkwentuhan tungkol sa isang tao nang wala yung presence niya. Hindi yun gossip agad. Pwede mong gawin yun kung maganda yung intention. Kung pinipinta mo siya in a good light. Pero if in a bad light mo siya pinipinta, doon siya papasok as gossip. Na hindi naman kailangan marinig ni Deacon Josh pero bakit ko kailangan ikwento sa'yo? Ang intention ko, para sumama rin yung tingin niya sa'yo. Doon yun malalaglag as gossip. Brother Kiel. May tanong po ako, Pastor. Mm. Paano ko, halimbawa, ako na lang yung example, na-disiplina ako, pero, di ba, disfellowship sa church natin. Paano kung nalaan na nakipag-fellowship ako sa ibang church? Di naman nila alam na nakadisiplina ako, or even outside sa reform. Paano yun? First, since ginamit mo yung sarili mo na case, ikaw na rin yung gagamitin ko. Una-una bro, kung nasuspend ka from membership, dapat meron ka ng prudence na huwag ka na makipag-fellowship sa ibang church. Kasi dito nga sa iyong sariling local church, na-disfellowship ka, dapat huwag ka na munang makipag-fellowship ron. Kasi parang binibilitel mo yung weight ng sin mo Kaya ka nga nasuspend kasi, may bigat yung sin. Seryosohin mo yon. Ayun yung una. Pangalawa, kung malaman natin na yung church, halimbawa, may church doon sabihin natin sa Tagaytay na nakipag-fellowship ka ron, tapos hindi naman nila alam na nasuspend ka pala, dapat yung iglesia natin i-inform immediately yung church na yon na wag makipag-fellowship sa'yo since under ka ng membership suspension. So yun, ang mauuna talaga bro, yung prudence ng na-disiplina, sana naiintindihan niya yung bigat ng sin niya na hindi niya nagawin yun. Actually, the fact na pumunta siya sa ibang church para makipag-fellowship doon, tumanggap ng Lord's table and all, pagpapakita niya na yon na hindi siya repentant Hindi niya naiintindihan yung bigat ng kasalanan niya. Kasi kung naunawaan niya yun, hindi niya gagawin yun. Yan bro. Thank you, Pastor. Paano naman, pangalawang tanong po, paano natin masisigurado na mapoprotektahan natin yung na-disiplina na hindi lalabas sa ibang tao or church? Kaya po may nakalagay dito sa Matthew 18, tell it to the church. So, ang konteksto nun, local church. So, ibig sabihin, i-contain natin yung case na pinataw sa isang kapatiran na nasuspend, within the confines lang ng local church na yon. Hindi tell it to the churches. Tell it to the church muna. Pero, dun sa case ng unang tanong mo, na ipapaalam dun sa church, kasi meron ka ng breach na ginawa Meron ka ng foolish action na nakipag-fellowship ka doon at nais din natin maprotektahan yung kaluluwa ng kapatiran natin na iglesia, kaya natin sila i-inform. Okay? Pero kung wala namang case na gano'n, hindi ka naman nakipag-fellowship sa ibang church, nandito ka lang, yung iglesia, as much as possible, hindi pala as much as possible, dapat talaga na hindi ito ipapaalam kahit dun sa mga attenders, sa mga visitors. Within the membership lang. May case na ganyan, merong isang nag-a-apply for membership at siya na yung nakahalata na may dinidil yung iglesia na isang kapatiran na nalaglag sa church discipline. Siya na yung nakahalata, siya yung nagtanong, pero hindi siya binigyan ng info ng mga kapatiran. Nalaman niya na lang yung details nung naging member na siya. Pero hangga't hindi siya member, hindi niya malalaman yung details dahil nais natin protektahan yung testimony din ng kapatiran natin na nagkasala. Thank you po, Pastor. Thank you, bro. May question pa po? Brother Jake. Pastor, di ba may clause po doon na that the elder can suspend yung member until such time na mapapag-usapan siya sa congregation. So, so does it mean na kung yung pastor ang nag-first step sa review, that the pastor can suspend na agad yung member na yun? Let's say hindi nakinig si
yung nire-revoke na na member, ibig sabihin suspend niya na yung member. Yes bro, kasi nag-start na yung investigation eh. Kahit first step pa lang kung si pastor yung nag-deal. As long as nakarating na kay pastor, rumorolyo na yung investigation ng scene niya, pwede na agad may action si pastor na isuspend na siya temporarily, although hindi pa napagdidesisyonan sa iglesia officially. So I think yun yung understanding ko ng constitution. And I think wise yun. Okay po. Kasi I think isa po yan sa mga naging confusing part nung previous na mga pinagdaanan natin. So, saan ba papasok yung part na pwede natin siyang i-amend? Like, latter part pa? Like kasi yung ano doon nakalagay is suspend. Pero hindi malinaw na temporarily lang yung Temporary. suspension niya. Oo nga bro, thank you John sa concern mo na yon. Hindi ko rin siya napansin. Siguro pwede nating i-amend ito temporarily o kaya pwede nating ihiwalay ito ng paragraph para mas clear. Sa tingin ko rin, deserving ito na mahiwalay natin siya eh. Gawin nating 5 paragraph yung suspension. Paglagay natin yung panlima, tapos ilagay natin yung temporarily suspend na hintayin natin na magkaroon ng official suspension pag natapos na yung congregational meeting. I think pwede natin itong gawin. Again, kung meron man tayong nais i-amend sa ating constitution, basahin po natin yung article 8 ng ating constitution, nandun yung process kung paano natin i-amend. Kung meron tayong nais dagdag, ibawas, o baguhing mga salita. At isa po yun sa purpose natin, kaya natin ito pinag-aaralan, para makita yung mga dapat nating i-amend kung meron man. Last question po siguro, before tayo mag-pray. Last, Brother Sam. Morning, Pastor. Morning. Pastor, yung concern ko regarding dun sa stand ba ng church, yung sinasabi niyong stand ng church, may sinabi doon, our Conviction. stand conviction. Does it necessarily mean that yung talagang conviction ng church is conviction ko? Or kasi doon sinabi ginamit yung verse doon sa 2 Thessalonians, this is dealing with those brothers na tamad, di ba? Ayaw magtrabaho. But not necessarily mean na ito ay connected dun sa other sins na pwedeng makomit. And also, dun sa Timothy, yun siguro medyo pwede ko matanggap, but hindi dun sinabing have nothing to do with them, but just simply rebuking them. So, saan papasok yung suspension dun sa part na yun? Sa part ng Doon sa 2 Thessalonians po. Kasi doon, sabi lang doon yung pagkatamad. Pero other sins na na-committed, like, let's say, yun nga, sexual immorality, or sabi nating telling dirty laundry sa ibang kapatiran, naging habitual siya. Paano ba yun? una dun sa question mo bro, dun sa word na sinabi mo na ang nilagay kong word is our conviction. Necessary ba na conviction na rin agad ng church? Tandaan natin mga kapatid, sa isang iglesia, meron pong official teacher ang church. Who is the official teacher of the church? It's not just anybody. It's the elder or elders. Sila yung officially nilagay ng Diyos sa purpose ng teaching ministry. Kaya nga dun sa isang qualification niya, an apt teacher or able to teach. Kasi siya yung magiging official teacher ng church. And now, as an official teacher of the church, ano po yung church ni Pablo kay Timothy? Naalala ninyo, doon sa iglesia ng Efeso, kinomission si Timothy na maging preacher o maging pastor doon. May mga ilang membro na nagtuturo ng sarili nilang conviction. Ano sinabi ni Paul? Pagbawalan mo yung mga lalaki na yan na magturo kasi ikaw yung may charge kung ano yung dapat na tindigan ng church. So in that case, as established apostolic authority ni Paul, merong authority ang pastor na mag-endorse o establish yung conviction ng church based sa sarili niyang conviction since siya yung official teacher ng church. Now, I use the word our conviction dahil una, ito yung pinapractice natin. Pangalawa, ito yung nasa constitution natin. Pangatlo, personally sure ako na nasa scripture siya dahil may mga places nga siya na ganun. So, yun yung una. Pangalawa bro, dun sa sinabi mo sa Thessalonians, kasi 'di ba, ang issue doon katamaran. Totoo 'yon. Kasi ang nangyari, may mga kapatiran doon na ang tingin nila darating na si Jesucristo ng mga susunod na panahon. So sila, darating naman na si Jesus eh. Wala nang purpose na magtrabaho pa ako.
na magpundar pa ako ng bahay, mag-ipon sa bangko, magmi-ministry na lang ako. Ang ginawa nila, naging tamad. Umaasa sila sa benevolence ng mga kapatiran. So, hindi na sila nagtrabaho. Sabi ni Paul, nung nandyan ako sa Thessalonica, hindi nga ako ganyan eh. Nagtrabaho ako sa kamay ko eh. Hindi ako umasa sa bigay ng iglesia. So, i-charge daw yung mga unruly na mga kapatiran na ito na magtrabaho, wag magtatamad. Hindi ba? Tapos, tsaka binigay yung verse, sa verse 14 to 15 hanggang 16, na kung ayaw magsisi, layuan, di ba? Have nothing to do with that brother. Ayun yung nangyari. Now, bro, just because laziness, yung sin na nilagay dyan sa 2 Thessalonians, hindi ibig sabihin na yun lang yun. Okay? Huwag natin tignan yung sin itself, but the practice, the nature ng sin, ano yung nadudulot niya sa church. At dapat nating i-treat yung mga kasalanan na yun. So, yung sin na laziness doon, representation lang yun ng iba pang mga sin na maaaring ganun din ang epekto, bagamat hindi siya directly laziness. Sinabi nga ni Pastor Al Martin, wala kasi yan sa anong kasalanang nagawa niya kundi ano yung response niya doon sa kasalanan. For example, may isang kapatiran na nakapatay, murderous, pero repentant, pwede siya ma-restore. Kasi repentant siya kahit murder yung ginawa niya While isang kapatiran, gossip lang naman maliit na gossip, pero unrepentant. Siya yung may excom. So wala siya sa weight ng sin, kundi nandun sa response nila sa sin. Ano yung pananaw nila sa sin? Gaano ba to kabigat sa dibdib nila? So wala siya dun sa sin directly, but dun sa response ng heart niya sa sin. Pero sinabi nyo na this suspension is still subject to amendment, di ba? So, not necessarily ito na yung stand ng church o ito na ba yung stand ng church? Not necessarily ito yung stand ng church unless merong kapatiran na mag-present ng case. Kaya nga lahat tayo may right tayo for mag-recommend ng amendment. Kasama yan sa rights natin bilang member. So may kaparapatan tayo niyan. Now, kung makita ng church na valid, pagbobotohan natin, kunwari bro, meron kang suggestion na pwede nating mas i-clarify itong portion na to, gusto kong i-amend, magpe-present ka ng paper, ihaharap sa church, pagbobotohan ng iglesia, kung makita ng iglesia na valid, then pwede ma-amend. So hindi tayo yung, ano sinabi ng elder, yun na yung ating paniniwala. Hindi ganun. Elder role tayo, nangungunang ang elder, may cooperation ng congregational consent at the same time. Okay, last na po. Kung sinasabi niyo po na ito yung conviction ng church, ano yung reason bakit hindi yung former yung kunin natin sa Matthew 18, yung stricter? Yun, kagaya nung inargue ko kanina bro, hindi rigid yung Matthew 18. Tandaan natin, the answer to confusing verses sa scripture is more scripture. Kasi may mga obscure passages talaga kagaya ng Matthew 18, yung sa execution and discipline, it may appear as an obscure step, rigid step, pero may mga portions sa scripture na mas clearer katulad ng 2 Thessalonians, 1 Corinthians chapter 5 to 6, 2 Corinthians, Galatians 5. So ang daming portions sa scripture na nag-shed ng light doon sa execution ng Matthew 18. Hindi natin sila kailangan pagbanggain, but rather pwede natin silang pagsamahin para mayroong umangat o lumitaw yung unity ng scripture. Now, kung iti-take natin yung ruta ng Matthew 18 alone, disregarding yung ibang mga passages, magiging rigid po tayo. So, inargue ko kanina na hindi po strict rule yung Matthew 18 na ito lang yung binigay na direction sa discipline. May mga ibang portion po ng scripture na kailangan din nating i-consider. At kung meron pa pong ibang question, pwede ko pong sagutin na lang privately mamaya sa ating mga discussion. Since lampas na tayo ng 10 minutes. Salamat sa Panginoon sa ating naging study. Let's pray. O Diyos, salamat po sa aming natutunan. Bagamat inaaral po namin ito, O Diyos, nais po namin, O Diyos, na kung loloobin niyo po, O Diyos, wala pong malaglag sa membership suspension na ito. Bagamat hindi po namin ito pwedeng hingiin sa iyo strictly, pagkat hindi po ito maiiwasan ng sinumang iglesia na nais sumunod sa iyo. Dalangin po namin, O Diyos, na ingatan mo po ang aming testimony. Wala kaming kakayanan sa aming sarili. Kung iiwanan niyo po kami sa aming sarili, lahat kami, O Diyos, ay malalaglag sa kasalanan. Lahat kami may excom. Lahat kami hindi magsisisi. Lahat kami yayakap sa kasakiman namin, sa katigasan ng ulo at puso namin. Kailangan namin ng grasya mo, O Diyos. Wala po sa aming malakas.
Wala po sa aming matatag. Wala po sa aming mature on our own. We need your grace. Naway pagkaloob niyo po ito sa bawat membro ng PRBC. Dalangin din namin, O Diyos, sa aming mga kaibigan, sa aming mga visitors na narito na wala pa sa iyo. Nawa nakita po nila ang kaseryosohan ng isang lokal na iglesia sa Kabanalan. Makita nila, Panginoon, na ito'y grupo ng mga tao na tinawag mo mula sa kadiliman tungo sa kabanalan. At nawa, O Diyos, ay maging kabahagi din namin sila sa buhay na ito. Nawa magsisi sila at manampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Start po tayo within 20 minutes.